Maganda at mapayapang araw, Mystery. Itago niyo na lamang ako sa pangalang SP. Isa po ako sa inyong silent listeners. Aaminin ko, bukod po sa channel ninyo, marami rin akong pinapakinggang kwentong katatakutan dahil hilig ko talaga ito. Pero napili ko pong ibahagi ang kwento ko dahil pakiramdam ko, Mystery, parang may koneksyon ako sa boses nyo na para bang pakiramdam ko ako mismo ang nagkukwento ng sarili kong karanasan. Kaya naman po sana bigyan nyo ng pagkakataong mapakinggan ang aking kwentong kababalaghan. Noong panahong yon, Mystery, ay 27 anyos pa lamang ako. 6 na taong gulang naman ang anak kong si Jacob at 6 na buwan na rin mula nang huling beses kong makausap ang tatay nito. Tinanggap ko na ang katotohanan na magiging single mom na ako habang buhay. 2 taon na rin akong nagtatrabaho bilang sales lady ng makeup sa isang department store. Hindi ganoon kalakihan ang sahod pero pinagtsatsagaan ko. Mahirap ang buhay bilang solong ina. Wala akong ibang maaasahan kaya madalas iniiwan ko si Jacob sa pinsan kong si Lian. Hindi ko kasi kayang magbayad ng yaya pero kahit mahirap, ginagawa ko ang lahat para mabigyan siya ng maayos na buhay. Araw noon ng Biyernes, marami ang tao sa department store at abala ako sa pag-alok ng makeup sa mga customer. Magandang hapon po, ma'am. Naghahanap po ba kayo ng pampaganda? Meron po akong liquid foundation. Maganda po ito, lightweight, long-lasting at natural po yung finish. Ano bang shade ang babagay sa skin tone ko? Ay, sa tingin ko po ma'am, bagay sa inyo tong beige. Warm tone kasi, sakto po sa kulay ng balat nyo. Pwede ko pong itry sa inyo para makita nyo agad yung resulta. Aba, sige nga. Kasi naghahanap ako para sa aatendan kong kasal. Kinuha ko ang maliit na brush at maingat na naglagay ng kaunting foundation sa kanyang pisngi. Hinaplos ko ito gamit ang brush. Siniguro kong maayos ang pagkakalapat. Kita niyo po ma'am, ang ganda ng coverage, di ba? Natural at fresh tignan. Magtatagal po yan kahit po pagpawisan kayo sa simbahan. Oo nga, ang ganda. Magkano to? Sa ngayon ma'am, naka-sale po tayo. From $899, $599 na lang po ngayon. May promo rin po kami. Pwede kayong magdagdag ng lipstick for only $299. Bagay po sa inyo tong rose shade. Matapos kong maiabot ang binili ng customer, napansin kong papalapit ang katrabaho kong si Tina. Bagong regular pa lamang siya sa trabaho pero maagaan kasama. Ngumiti siya at tumabi sa akin. Ang galing mo talaga, SP. Parang may magic ang dila mo. Ang galing mong mag-convince ng customer. Ay nako, kailangan eh. Alam mo naman, kailangan pasok tayo lagi sa kota. At saka kung magtatrabaho na rin lang ako, edi syempre, gagalingan ko na. Kaya nga, idol talaga kita eh. Kamusta naman si Jacob? Iniwan ko muna kay Lian. Wala talaga akong choice, Tina eh. Hindi ko naman kayang magbayad ng yaya. Nag-aabot na lang ako ng konti kay Lian. Buti na lang nga, mabait yung pinsan kong yun. At saka, mas kampante rin ako na nasa kanila si Jacob kaysa sa iba ko pa ipagkakatiwala yung anak ko. Oo nga, at least nasa pamilya mo rin siya.
Pero yung tatay ba niya nagpaparamdam pa sa'yo? Ay naku, wala na yun. Simula nang maghiwalay kami, parang nawala na rin siya sa buhay namin ni Jacob. At ayoko rin maghabol sa kanya. Sa bagay, aba, malay mo, balang araw, may makilala kang mas okay sa kanya. Ay naku Tina, sa ngayon hindi ko iniisip yung mga ganyan. Sakit lang sa ulo yung love life na yan. Sa ngayon, yung anak ko muna yung poproblemahin ko. Paglingon namin, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa likuran. Matangkad siya, maganda ang tindig at may kakaibang aura na agad kong napansin. Sir, ano pong kailangan nyo? Makeup po ba? Kailangan ko ng panregalo sa kaibigan ko. Ano bang maire-recommenda mo? Mas madali pong ipanregalo yung lipstick, blushes, or eye makeup. Kasi hindi na po natin kailangang isipin kung ano yung shade ng balat niya. Ganun ba? Sige, ikuha mo nga ako ng tig-isa sa mga sinasabi mo. Ikaw na ang bahalang pumili. Sige po sir. Pipiliin ko yung bestseller namin, huwag kayong mag-alala. Salamat ha, SP. Nang tawagin niya ang pangalan ko, agad akong napatingin sa kanya, Mystery. Nakita ko siyang nakatingin sa maliit na name ko sa uniform. Bihira lang kasi yung customer na nag-aabala pang alamin ang pangalan namin. Karaniwan, Miss o Ate lang ang tawag nila na okay lang naman. Pero kakaiba yung pakiramdam ko nung tinawag niya akong SP. Medyo nakakapanibago. Habang nagbabayad to sa counter, lumapit sa akin si Tina. Girl, ang bilis naman ng tadhana. Kakatapos lang ng usapan natin, may dumating agad. Ikaw talaga, nang iinis ka pa. Alam mo, walang epekto sa akin yan. Wala akong panahon sa ganyan. At saka hello, customer lang yan, ano ka ba? Humihingi lang yan ng tulong. Nasa malayo ako pero kitang-kita ko yung mga titig niya sa'yo. Ang lagkit Hoy teka, may sinasabi pa ako sa'yo, broha ka. Pakending-kending pa to. Tinalikuran ko kasi si Tina, Mystery. Pero pabiro. Sa loob-loob ko, ayoko nang pag-usapan pa yon. Para sa akin kasi, nonsense yung mga sinasabi niya. Ayoko ring bigyan ng pansin yung mga bagay na hindi naman konkreto. Lumipas ang ilang araw, napansin kong napadalas ang pagpunta ng lalaking yon sa stall namin. Marami namang ibang makeup brand sa paligid, pero sa amin siya palaging bumibili. Minsan, isang item lang, minsan naman marami. Hindi ko tuloy maiwasang mapansin na ako palagi ang tinatanong niya. Habang tumitingin siya ng produkto, biglang sumulpot si Tina sa tabi ko. Ate girl, ayan na naman siya. Ilang araw na niyang bumibili dito. Puro SP, SP. Ang dami namang makeup na pwedeng bilhin sa iba, pero sa'yo lang siya bumabalik. Baka naman bading yan. Baka para sa kanya yung binibili niya. O kaya naman, baka may parlor. Ha? Sa itsura niyang yan? Bading? May parlor? Kaluka ka te? Ang layo naman. Ako, sa tingin ko, nagpaparamdam yan sa'yo. Ay naku Tina, yan ka na naman. Tigilan mo na nga ako. Doon ka na nga. Baka mamaya lumapit pa yan marinig pa tayo. Isipin pa niyang pinag-uusapan natin siya. Bakit? Totoo bang pinag-uusapan niyo ako? Mystery, biglang nanlaki yung mata namin. Kanina lang kasi, nasa malayo siya. Ngayon, nasa likod na namin. Bigla akong kinabahan. Naisip ko tuloy, narinig kaya niya yung mga sinabi ko, lalo na yung tungkol sa bading at parlor?
Wala naman po yun, sir. Excuse me po ha, may parating na bagong customer. Assist ko lang po. Naiwan ako, Miss Terry. Para bang iniwan ako ni Tina sa gitna ng gera. Paano ko ba lulusutan to? Sir, wala po yun. May pinag-uusapan lang kami. Ibang tao po. Raymond. Raymond yung pangalan ko. Huwag mo na akong tawaging sir. Pero wala namang ibang tao rito kundi ako lang. Kaya malamang ako talaga yung tinutukoy nyo, hindi ba? Naku, Sir Raymond, hindi po talaga. Pasensya na po kayo kung yun yung iniisip nyo. Hindi ko tinatanggap ang pasensya mo. Nasaan na bang manager nyo? Mystery, halos mangiyak-ngiyak na ako noon. Ayokong mawala ng trabaho o masuspinde. Pero hindi ko alam yung gagawin ko. Ang bigat ng dibdib ko habang iniisip ko kung paano ko ba siya mapapakalma. Naku sir, wag naman po. Pasensya na po talaga. Mali po kayo ng iniisip. Habang tumitindi ang kaba ko, napansin kong kakaiba ang tingin niya sa akin. Parang hindi galit, pero diretso ang tingin at walang pag-aalinlangan. O sige, hindi kita isusumbong sa manager nyo. Pero sa isang kondisyon. Isang kondisyon, sir? Ano po yun? Pumayag kang makipag-date sa akin. Mystery, hindi ko inaasahan ang huling sinabi niya. Para bang nawala ang boses ko sa gulat. Hindi ko kasi alam kung nagbibiro ba siya o seryoso. Kaya hindi ako agad nakasagot. Ayaw mo ata Sige, okay lang. Hindi naman po sa ganun, sir. Pero hindi ko po kasi alam kung seryoso kayo o nagbibiro lang. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Pero gaya nga ng sabi ko, kung ayaw mo, okay lang. Saan na ba yung manager nyo? Sige po, sir. Payag na ako. Huwag niyo lang po akong isumbong. Mahalaga po kasi sa akin tong trabaho ko. Habang kabadong-kabado ako sa kinatatayuan ko, nakita ko naman na bahagya itong ngumiti pagkatapos kong sumagot. Hindi ko alam kung nang-iinis ba ito o ano, pero para bang may kakaibang satisfaction sa mukha nito. Siyempre, hindi naman talaga kita isusumbong. Pero basta wala nang bawian yan. Pumayag ka na sa imbitasyon ko. Sa day off mo, magkita tayo Para akong na-hypnotize o nabudol sa sinabi niya, Mystery. Hindi na ako nakakontra pa. Pero sa isip ko noon, sasakyan ko na lang ang trip niya. Pagkatapos noon, tapos na. Back to basic na ulit. Pero sa likod ng isip ko, oo, nararamdaman ko. Mukhang nagpapakita nga siya ng motibo sa akin. Kaya lang, hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang magtiwala ulit. Pag-uwi ko, dumaan ako sa bahay ng pinsan kong si Lian. Naabutan kong naglalaro si Jacob kasama ang dalawa niyang pinsan. Nakita ko ang saya sa mukha niya at kahit pagod ako, parang nawala ang bigat ng araw ko. Lian, salamat sa pagbabantay kay Jacob Ito nga pala, nagdala ako ng ulam para sa inyo. Naku ate, nag-abala ka pa. Hindi naman kailangan. Natutuwa nga ako sa anak mo Nakakatulong siya dito sa bahay kahit paano. Naku, mabuti naman kung ganon. Bata pa lang yan kasi. Alam mo na, di ba tinuturuan ko ng kumilos? Kahit simpleng pagtapon lang ng basura. Ayoko naman kasing lumaking spoiled. Gusto ko lalaki siyang masipag. Nakakatuwa nga Nahahawa tuloy sa kanya yung mga pinsan niya. Nga pala, eto
Nag-abot si Lia ng pera. Sa tansya ko, nasa 5,000 hanggang 10,000 yun. Nakatiklop ng maayos. Nagtaka ako kung para saan yun. Iniisip ko, ibinabalik ba niya yung mga naiabot ko sa kanya noon? Ayoko sana itong tanggapin, pero pinilit niyang iabot sa akin. Ano to, Lian? Para saan to? Ako yung dapat nagbibigay sa'yo, diba? Hindi naman galing sa akin yan. Ate, pasensya ka na ha. Hindi ko kasi na-text sa'yo kanina biglaan talaga. Ano nga yun? Bigla kasing dumating si Kuya PJ. Dinalaw si Jacob. Pero huwag kang mag-alala. Dito lang naman sa loob ng bahay. Hindi ako pumayag na mamasyal sila. Tapos ayun, biglang inabot sa akin. Ang sabi, ibigay ko daw sa'yo. Babalik daw siya sa susunod na araw para magkausap kayo. Halos manlamig ako, Misteri. Si PJ, ang tatay ni Jacob, matagal na siyang hindi nagpapakita. At sa pagbabalik niya, pera agad ang inabot niya na para bang kaya nitong tapalan yung mga buwan na pananahimik niya. Hindi ko alam kung ano yung iisipin ko noon, pero isang bagay ang sigurado, ang katahimikan ko unti-unting nagugulo. Ilang araw at linggo na rin ang lumipas, Misteri. Madalas akong ihatid pa uwi ni Raymond mula sa trabaho. At paminsan-minsan, niyayaya niya akong kumain sa labas. Unti-unti na akong nagkakaroon ng tiwala sa kanya. Si PJ naman, pasulpot-sulpot din sa buhay namin. Ang pakay daw niya, dalawin si Jacob dahil namimiss na niya ito. Gusto raw niyang magpakaama kahit hindi na kami magkasama. Isang araw, nagyaya si Raymond pumunta sa rest house ng pamilya niya sa isang probinsya. Malayo ito, ilang oras din ang biyahe. Wedding anniversary daw kasi ng mga magulang niya at gusto niya kaming isama ni Jacob. Huwag kang mag-alala. Mababait yung mga kamag-anak ko. Sigurado akong mag-e-enjoy si Jacob roon. Maraming magagandang tanawin. May pool at malawak na park. Ano, sama kayo? Pag-iisipan ko kasi hindi pa ako nakakapagpaalam sa trabaho Alam mo naman, may responsibilidad ako. Alam mo, SP, kung sasagutin mo lang ako, hindi mo na kailangang magtrabaho. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan nyo. Pero Raymond, hindi kasi ganun kadali yun. Sige, ikaw ang bahala. Pero sana makasama kayo dito. Ilang taon na akong hindi umuwi sa amin. At ayokong umuwing mag-isa. Gusto ko, kasama ko kayo ni Jacob. Bahagya akong natouch sa sinabi niya, Misteri. Para bang tanggap na tanggap niya ang anak ko. Ni minsan, hindi ko naramdaman sa kanya na ayaw niya si Jacob. Sa totoo lang, kapag magkasama kami, si Jacob lagi ang bukang bibig niya. Dahil doon, unti-unti siyang nagkakapuwang sa puso ko. Kinagabihan, dumaan ako kina Lian upang sunduin si Jacob. Ano? Saan naman niya dinala yung anak ko? Diyos ko, Lian, bakit mo binigay si Jacob? Pasensya ka na, Ate SP. Hindi ko talaga akalaing itatakas ni Kuya PJ si Jacob. Sa tuwing pupunta naman siya rito, lagi lang silang nasa loob. Pero kanina, nag-CR lang ako. Paglabas ko, wala na sila. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin?
Ate, nagbabaka sakali kasi akong bumalik sila bago ka pa dumating. Patawarin mo ko. Hindi, Lian. Pasensya ka na. Nagpanik lang ako. Wala kang kasalanan dito. Salamat ha. Natatawagan ko lang si PJ. Habang naglalakad pa uwi, nanginginig ako misteri. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Paano kung tinangay niya na ang anak ko? Dinala sa malayong probinsya, sa ibang bansa. Hindi ko kakayanin. Agad akong nagdayal habang nagmamadaling umuwi. Plano kong magbihis at magpalit ng damit at kahit hindi ako matulog, gagawin ko ang lahat para mahanap si Jacob. Sa pagbukas ko ng pintuan, narinig ko ang tunog ng cellphone na nagre-ring. Pagpasok ko, tumambad sa akin ang mag-ama. Natutulog si PJ at si Jacob sa sofa. Biglang bumagsak ang balikat ko, misteri. Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Pero agad ring nag-init yung ulo ko, misteri. Lumapit ako kay PJ at piningot ang tenga niya. Aray! Aray! Ano ba? Huwag kang maingay. Magigising ang anak mo. Walang yaka. Pinakaba mo kami ni Lian. Ano? Wala naman akong ginagawa. Tumayo siya mula sa sofa. Iniwang nakahiga si Jacob. Anong wala? Bakit hindi ka nagsabi kay Lian? Bigla kayong nawala. Akala namin kung saan mo dinala yung bata. Bakit hindi mo na siya tumawag sa akin? Nagyaya lang naman si Jacob na kunin yung laruan niya dito sa bahay. Tapos naglaro kami. Ayan, hanggang sa nakatulog. Walang yaka talaga? At saka sabi mo dati, nawala mo na yung duplicate ng susi mo? Ay nako, dapat pala noon palang pinalitan ko na itong doorknob. Gigil na gigil ako, misteri. Pero kahit papaano, nawala na rin ang takot ko. Nagpapasalamat pa rin ako na hindi naman nilayo ni PJ ang anak ko. Hindi ko rin maikakaila na maayos naman si PJ bilang tatay. Noong kami pa, talagang hands-on siya kay Jacob. Siya mismo ang nag-aalaga rito at nag-aasikaso. Kaya naman, sobrang lapit din ng bata sa kanya. Ano ba talaga gusto mo, PJ? Kung gusto mong dalawin yung anak natin, dapat may schedule. Hindi pwedeng bigla-bigla ka nalang sumusulpot. Hindi lang naman yan yung gusto ko. Gusto kong ayusin yung sa atin. Wow! Ngayon biglang makikipagbalikan ka? Pues, wala ka nang aasahan sa akin. Nakaya na namin na wala ka. Hindi ka namin kailangan. Hindi kita kailangan. Ang assuming ha. Ang dami mo naman agad sinabi. Ang ibig ko lang sabihin, gusto ko maging maayos tayo bilang magulang ni Jacob. Kahit di na tayo magkasama. Nga pala, gusto ko kayong yayain sa Sabado. Kain tayo sa labas at saka nood ng sine. Bahagya akong napahiya sa sagot niya, misteri. Inakala ko talaga na susuyuin niya ako gaya ng ginagawa niya dati pag nag-aaway kami. Pero this time, mali pala ako. Mukhang si Jacob na lang talaga ang habol niya. Nadadamay na lang ako. At sa sobrang inis ko, bigla akong napagdesisyonan ng oras na yon na sumama na lang kay Raymond kesa sa sumama kay PJ. Para bang gusto ko lang siyang asarin. Hindi kami pwede. May lakad na kami. Isasama kami ni Raymond sa bayan nila. Naka-oo na ako at wala ka nang magagawa. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya. Lumapit pa siya sa akin
at direkta akong tinanong. Seryoso ka ba dyan, SP? Hindi ganyan yung pagkakakilala ko sa'yo na basta-basta lang sasama kung kani-kanino. Gaano mo ba kakilala yung tao na yan, ha? Hoy PJ, una sa lahat, hindi na ako bata. Alam ko na yung ginagawa ko. Pangalawa, bakit? Sa tingin mo, mas katiwa-tiwala ka kaysa sa kanya? Ikaw na iniwan kami rito? Maglalabas pa sana ako ng iba pang sama ng loob. Pero biglang nagsalita si Jacob. Mami, gutom na po ako. Ah, sige anak. Magluluto si Mami para sa'yo sandali lang. Tumigil ako sa pagtatalak at nagdesisyong pauwiin na lamang muna si PJ. Tahimik itong tumalikod at lumabas ng bahay. Nangingibabaw pa rin yung inis ko, pero alam kong tama ang naging desisyon ko. Pagsapit ng Biyernes ng gabi, habang naglalakad ako pa uwi, parang may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Para bang may sumusunod sa akin. Ilang kabahayan pa bago ako makarating sa bahay, kaya medyo binilisan ko yung lakad. Wala pa namang masyadong tao sa paligid at uso pa naman yung mga holdapan. Lalo akong kinabahan nang marinig kong bumilis din yung yabag sa likuran ko. Ayoko sanang lumingon dahil sa takot, pero nararamdaman ko talaga misteri na unti-unting lumalapit yung tao sa likuran ko. Nang malapit na ako sa bahay, bigla akong hinablot sa braso. Napasigaw ako ng malakas. Huwag po kuya! Nakikiusap ako! Kuya ka dyan? Si PJ lang pala ang sumusunod sa akin, Misteri. Halos hindi ko maintindihan kung anong dahilan niya para gawin yon. Ano ka ba, PJ? Nananakot ka ba? Anong ginagawa mo? Ay sorry kung nagulat kita. Gusto lang kasi kitang kausapin ng sarilinan, yung hindi maririnig ng anak natin. O sige, ano ba yan? Bibigyan lang kita ng 5 minuto dahil pagod ako. Ano? 5 minuto? Grabe naman, daig pa yung game show kulang yun. 4 na minuto na lang tumatakbo na yung oras. O sige. Eto na, sasabihin ko na. Huwag kayong sumama sa Raymond na yun. Hindi pwede, di ako makakapayag. Hanggang ngayon ba naman, PJ? Hindi ba sinabi ko na sa'yo, nakapag-desisyon na ako? Hindi ko kayo kayang ipagkatiwala sa taong yun. Ano bang alam mo sa kanya? Kakakilala niyo pa lang tapos sasama ka na agad? Ang layo-layo nung pupuntahan niyo. Pwede ba? Mas tiwala ako sa kanya kaysa sa'yo, PJ. At saka, hayaan mo naman akong maging masaya. Pagkatapos kong sabihin ang mga salitang yun, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, Misteri. Yung mga mata niya biglang tumalim at parang dumilim ang aura niya. Halatang nagalit siya sa mga sinabi ko. Hindi siya sumagot. Bigla na lang siyang umalis. Walang lingon, walang paalam. Pero sa isip-isip ko, ayos lang. Nagawa na niya kaming iwan noon, kaya kakayanin ulit namin ngayon. Kinabukasan, dumating si Raymond para sunduin kami. Sa totoo lang, Misteri, biglaan yung desisyon kong sumama. Hindi ko naman talaga gustong magpunta, pero napasubo na rin ako. Bahala na, naisip ko. Susunod na lang ako sa Agos. 2 araw lang naman yun. Pagkatapos, balik na sa normal ang lahat. Ituturing ko na lang tong maikling pahinga
mula sa lahat ng stress nitong mga nakaraang araw. Pagdating ni Raymond, nakangiti siya sa akin habang inaayos yung mga gamit namin sa sasakyan. Hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kahanda, mula sa pagkain, inumin at mga laruan para kay Jacob, hanggang sa mga gamot sakaling kailanganin. Parang ang galing niyang mag-alaga at hindi ko maitatanggi na appreciate ko yun. Habang nasa biyahe, nasiyahan si Jacob sa tanawin sa labas. Mga malalawak na bukirin, berdeng kabundukan at tahimik na mga probinsya ang dinaanan namin. Maya-maya, nagkukwento si Raymond tungkol sa mga lugar na nadaanan namin. Parang tour guide kung magpaliwanag. Hindi ko maiwasang mapangiti habang nakikinig sa kanya. Raymond, ang ganda pala talaga dito sa lugar nyo. Sabi ko naman sa'yo, mag-e-enjoy kayo rito. Pagdating namin sa kanilang bayan, matapos ang 5 oras na biyahe, napansin kong tila malapit kami sa isang malaking bahay. Napakalaki nito, parang mansyon. Sa harap, may malawak na hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Ang paligid, abala sa mga tao na nagsiset up ng mga dekorasyon at bulaklak para sa papalapit na selebrasyon. Raymond, ito ba yung bahay nyo? Oo, ito nga yung bahay namin. Bakit? Ang laki, grabe. Hindi ko inakalang ang yaman nyo pala. Hindi naman kami mayaman. Nagkataon lang na masisipag talaga yung mga ninuno ko kaya naipatayo yung malaking bahay na yan. Pagpasok namin, sinalubong kami ng mga magulang ni Raymond. Pareho silang mukhang mababait at magiliw. Agad silang lumapit kay Jacob at binati ang bata. Ikaw pala si Jacob. Ang cute mo naman. Anong gusto mo? May ice cream kami. Agad namang nakuha ni Jacob ang loob nila. Maya't maya, si Jacob na ang tampok sa usapan at tuwang-tuwa ang lahat sa kaniyang kwento tungkol sa mga laruan niya. Nang hapunan, ipinakilala ni Raymond ang kanyang kapatid na si Ricky. Kung si Raymond ay tahimik at maamo, si Ricky naman ay palabiro at masayahin. Agad silang nagkasundo ni Jacob. Sa kalagitnaan ng hapunan, nagbiro si Ricky. Jacob, dito ka na tumira ha. Ako na ang magiging kuya mo. Talaga po? Marami rin po ba kayong laruan? Nagtawanan ang lahat at napansin kong masaya si Jacob. Sa totoo lang, hindi ko maiwasang isipin na maganda ang kapaligiran dito para sa kanya. Tahimik, ligtas at punong-puno ng pagmamahal. Kinagabihan, matapos naming maghapunan, lumabas kami ni Raymond sa hardin. Sinalubong kami ng magagandang ngiti ng mga tao, lalo na yung mga abala sa paghahanda ng pagkain para sa selebrasyon ng magulang ni Raymond kinabukasan. Napansin ko ang tradisyonal na dekorasyon, mga makukulay na banderitas na nakasabit sa paligid, mga sariwang bulaklak na nakaayos sa mesa, at mga simpleng dekorasyong gawa sa abaka at kawayan na likas sa probinsya. Ayon kay Raymond, tradisyonal sa kanila ang pagtutulungan sa paghahanda tuwing may okasyon. Ang mga kalalakihan ang nagkakatay ng mga hayop, habang ang mga kababaihan abala sa pagluluto at pagde-decorate. Pagtapos ng pag-ikot namin, inihatid kami ni Raymond sa kwarto na pansamantala naming tutuluyan. Dahil pagod na si Jacob,
agad itong nakatulog. Habang nag-aayos ako ng mga gamit namin, nagpaalam si Raymond na lalabas muna upang tingnan yung mga inaasikaso. Nang matapos ako, hindi pa rin ako inaantok. Kaya naisipan kong lumabas at baka sakaling makatulong ako sa mga naghahanda. Pagbaba ko ng hagdan, tumungo agad ako sa kanilang kusina at narinig ko ang usapan ng ilang mga taong nag-aasikaso roon. Tulog na ba ang mga bisita natin? Nakita mo ba? Napakalusog ng batang iyon. Sigurado akong magugustuhan iyon nila Apo. Oo nga, sariwang puso at dugo mula sa inosenteng bata ang kanilang matitikmang muli. Nanlaki ang mga mata ko, Misteri. Alam kong si Jacob ang tinutukoy nila. Nanginginig ako sa takot at kaba. Anong klaseng mga tao ang mga to? Bakit puso at dugo ang binabanggit nila? Isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Dali-dali akong babalik ng kwarto namin. Pero paglingon ko, nabangga ko si Ricky. Oh, ikaw pala, SP. Anong ginagawa mo rito? Wala naman. Sige, mauna na ako sa'yo Sigurado ka bang okay ka lang? Oo, sigurado. Kailangan ko nang balikan si Jacob sa kwarto. Baka kasi magising siya hanapin ako. Nagmamadali akong umakyat ng hagdan. Lumingon pa ako muli kay Raymond at nakita ko itong nakangisi at nakatitig sa akin. Pagdating ko ng kwarto, agad kong inayos ang mga gamit at binuhat si Jacob kahit tulog pa ito. Nang buksan ko ang pinto, muntik ko nang mabitawan ang anak ko nang makita kong nasa harapan ko si Raymond. Oh, bakit dala mo si Jacob? Saan kayo pupunta? Kailangan na naming umalis dito, Raymond. Bakit? May ginawa ba ang pamilya ko? Sandali, kakausapin ko sila. Hinawakan ko ang braso niya at pinigilan siyang umalis. Raymond, ilang taon ka na nga ulit na hindi nakauwi dito? Mga 5 taon. Bakit? Ang tagal na nga. Mukhang wala ka nang alam sa mga nangyayari dito. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko silang nag-uusap. Gusto nilang kuha yung puso at dugo ni Jacob. Hindi ko alam kung anong klaseng mga tao ba yung mga nandyan. Pero ang sa tingin ko, mga aswang sila. Nanlaki ang mga mata ni Raymond. Ano? Sino yung mga tinutukoy mo? Hindi ako makapaniwala. Pero sige, kailangan muna nating umalis dito. Kailangan nating ilayo si Jacob mula sa kanila. Binuhat niya si Jacob at dahan-dahan kaming lumabas ng kwarto. Nang makarating kami sa kotse, bigla kong nakita ang pagkairita kay Raymond. Anak nang, kapag minamalas ka nga naman oh. Oh, bakit? Anong nangyari? Buisit, naiwan ko yung susi ko sa kwarto. Ano? Paano yan? Kailangan kong bumalik dun. Baka mahuli ka nila. Hindi tayo makakaalis kung wala yun. Sige na, babalik na ako. Di na lang ako magpapahalata sa kanila. Tumakbo siya pabalik ng bahay habang ako naman ay kabadong-kabadong naghihintay sa kotse. Pagbalik niya, nadapa siya sa damuhan at nabitawan ang susi. Lalabas na sana ako upang tulungan siya.
Pero biglang lumabas ang pamilya niya at ang ibang mga tao sa bahay. Dahan-dahan silang naglakad papalapit kay Raymond at isa-isa silang nagbabago ng anyo. Tama nga ako, Misteri. Mga aswang sila. Sumigaw ako mula sa loob ng kotse. Raymond! Tumakbo ka na! Nariyan na yung mga aswang! Nakita kong unti-unting bumangon si Raymond. Dahan-dahan lang ito at kinuha niya ang susi sa kotse. Hindi na ako makapaghintay na tumakbo siya pabalik rito para makatakas na kami. Pero Misteri, hindi gumagalaw sa kinatatayuan niya si Raymond. Hanggang sa dahan-dahan siyang tumingin sa akin, ngumiti ng nakakaloko at itinapon ang susi sa loob ng bahay. Unti-unti ring nagbago ang anyo niya. Lumawit ang mata niya, tumulis ang tainga at naglabasan ang matutulis na pangil. Siya rin pala ay isang aswang. Napaiyak na lamang ako sa mga nasaksihan ko. Ngayon, 2 na lang kami ng anak ko laban sa napakaraming aswang na nakapaligid sa amin. Nasa may bukana na ng bahay si Raymond kasama ang kanyang pamilya habang ang kanilang mga tauhan ay unti-unting pumapalibot sa sasakyan. Kita ko ang malalamig na ngiti sa kanilang mga muka na para bang natutuwa silang makita ang takot na nakapinta sa mukha namin. Halos hindi ako makahinga sa kaba habang pinapanood ko ang 3 aswang na pilit binubuksan ng mga pinto ng kotse. Ang iba naman ay nasa bubong. Ang mga kuko nila tila bakal na pilit kumakayod sa salamin, habang ang natitirang mga aswang naman sinusubukang basagin yung mga bintana. Sa bawat segundo, ramdam ko ang panganib na masisira ang proteksyon ng sasakyan. Takot na takot ako, nanginginig at umiiyak habang mahigpit kong yakap si Jacob na nagising na rin at iyak na rin ng iyak at hindi naiintindihan ang mga nangyayari. Tinatakpan ko na lamang ang mga mata nito para hindi niya masaksihan ang nakakatakot na itsura ng mga nilalang sa paligid namin. Nagsisisigaw na ako, sumisigaw ng tulong sa kawalan at taimtim na nagdarasal na sana magkaroon ng milagro na may magligtas sa amin. Ngunit sa bawat sigaw ko, Misteri, mas lalo lamang silang nagiging mabangis. Ang mga ngipin nila naglalaway at ang mga mata naglalagablab sa kasabikan sa laman. Hanggang sa hindi inaasahan, may biglang bumungad na nakakasilaw na ilaw mula sa gilid ng sasakyan. Napahinto ang mga aswang at sa isang iglap, tila may puwersang nagtulak sa kanila palayo. Tumilapon ng ilan sa mga aswang, ang iba'y napaatras sa takot at ang kotse na kinalalagyan namin muntik nang tumilapon. Ramdam ko ang malakas na impact sa pagbangga rito. Mabuti na lang at yakap-yakap kong mabuti si Jacob. Nang mapadilat ako, halos hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko nang makakita ako ng isa pang sasakyan sa tabi namin. Bumukas ang pinto nito at mula roon, lumabas ang isang taong hindi ko inaasahan, si PJ. Napahagulgul ako sa sobrang emosyon. Ang takot, gulat
at pasasalamat ay sabay-sabay kong naramdaman. Agad siyang tumakbo papunta sa amin. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Inaabot si Jacob mula sa mga bisig ko at inalalayan ako palabas. SP, bilis! Halika na! Sumakay na kayo! Habang inilipat niya si Jacob sa kanyang sasakyan, halos sumabog ang puso ko sa kaba. Sa paligid kasi namin, muli na namang nagtipon yung mga aswang. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting bumabangon mula sa pagkakatilapon. Ang mga galit nilang muka ay halatang halata at alam kong hindi sila susuko. Agad akong sumakay sa sasakyan ni PJ. Pag-upo ko sa loob, hinigpitan niya ang hawak sa manibela at mariing tumingin sa akin. Sabi ko naman sa'yo, hindi mapagkakatiwalaan ng lalaking yan. Paano mo kami natagpuan dito? Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan muna tayong makaalis dito. Kumapit kayo ha, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakalayo sa mga halimaw na yan. Habang humaharurot ang sasakyan ni PJ, naramdaman ko ang mga gulong na parang bumabangga sa mga aswang na humaharang sa daan. Pilit nilang hinaharang ang sasakyan, sumasampa sa likuran at sinusubukang pigilan kami. Naririnig ko ang nakakakilabot nilang hiyaw at ang tunog ng kanilang mga kuko na kumakayod sa bakal ng sasakyan. Lumingon ako sa likuran at doon ko nakita ang pamilya ni Raymond. Sila mismo ang nangunguna sa paghabol sa amin. Mga mukha nila unti-unti nang nagiging mas halimaw. At si Raymond Mystery, yung mga mata niya, hindi na tulad ng dati na maamo. Ngayon, punong-puno na ito ng kasamaan. PJ, bilisan mo! Papalapit na sila! Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo, SP. Kapit lang. Nasarurok ng takot ang aking puso habang nakikita ko ang mga aswang na halos umabot na sa sasakyan. Ngunit bigla, sa isang mabilis na pagliko, nawala na sila sa paningin. Unti-unti kong naramdaman ang pagkakalma habang lumalayo kami sa lugar. Paglabas namin ng bayan, doon lang ako nakaramdam ng ginhawa. Naiyak ako sa sobrang pasasalamat at pagsisisi. PJ, patawad. Muntik ko nang ipahamak ang anak natin. Nagkamali ako. Huwag, SP. Huwag kang mag-sorry. Akong dapat humingi ng tawad. Iniwan ko kayo noon, kaya napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Pero, huwag na kayong mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Daddy, ayoko na po kay Tito Raymond. Monster siya. Oo anak eh. Sabi ko naman sa'yo eh. Monster yun, halimaw. Pero huwag kang mag-alala. Andito na si Daddy, yung superhero. Hindi ko kayo pababayaan. Kayo ng mami mo. Sa puntong yon, Mystery, mas lalo akong naiyak. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Naligtas kami. Matapos ang insidenteng yon, tuluyan ang nagkaayos kami ni PJ. Sa wakas, nabuo muli ang munti naming pamilya. Napagkasundoan naming ituloy niya yung kanyang trabaho sa ibang bansa dahil 2 taon yung kontrata. Malaki yung sahod ni PJ, kaya naman sa loob ng 6 na buwan, nakabili siya ng second hand na kotse na mismong sasakyang ginamit namin para makatakas sa mga aswang.
Ayon sa kanya, nakabakasyon siya noon at talagang layunin niyang ayusin ang relasyon namin. Sa pagkakataong to, Misteri, pinili kong unawain siya at suportahan ang kanyang desisyon. Narealize ko na ginagawa niya ang lahat para sa amin. Kaya pumayag akong tapusin niya ang kanyang kontrata. Pagkalipas ng 2 taon, bumalik si PJ at sinimulan namin ang panibagong yugto ng aming buhay. Nagtayo kami ng maliit na negosyo, isang computer shop at isang tindahan ng mga pyesa ng sasakyan. Naging abala kami sa pagpapatakbo ng aming mga negosyo at unti-unting umayos ang aming buhay. Sa kabila ng aming mga pinagdaanan, natutunan namin na mas maging matatag bilang mag-asawa. Dumaan kami sa maraming hamon, pero yung pagmamahal namin sa isa't isa at sa aming anak ang naging pundasyon ng lahat. Sa ngayon po, Misteri, wala na po yung computer shop, pero yung tindahan ng pyesa ng sasakyan lumago ng husto. Si Jacob naman ay 3rd year na sa kolehiyo. Masipag siya mag-aral at tumutulong sa negosyo at masayang nag-aalaga sa kanyang 2 nakakabatang kapatid. Oo, Misteri, tama ka. Nasundan pa ng 2 ang anak namin ni PJ na ngayon ay nasa elementarya na. Sa tuwing tinitingnan ko ang aming mga anak, naaalala ko kung paano kami nagsimula at kung paano kami nakaligtas sa isang sitwasyon na muntik ng ikapahamak ng aming panganay na anak. Ang karanasang yun, bagamat nakakatakot, ang nagpatibay sa amin. Tinuruan kami nito na mas pahalagahan ang bawat isa at yung pagmamahal na mayroon kami. Hanggang ngayon, iyon ang aming pinanghahawakan.